this commandment. We will hidden your words in our heart, O God. We will hide your words in our heart to love you as we sing songs, praises, and worship to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Do you love the Lord your God? Buong puso po tayong magpuri at sumamba sa ating Diyos na dakila. Amen! Amen! Tayong lahat ay magpuri sa ating Panginoon. Tayo'y magpuri sa Diyos na dakila. Tayo'y umawi sa bahin at tinangalan niya. Tayo'y magpuri
natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Kahit sa umagang ito, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya karapat-dapat din po siyang mahalin. Amen po ba? Dahil kahit hindi tayo naging karapat-dapat nun, minahal po niya tayo. Amen po ba? Sige nga po, iparamdam po natin sa Diyos ang buong puso nating pagmamahal sa Kanya. Kung nais niyo pong itaas ang inyong mga kamay, tandaan ang iyong pagsuko at pagmamahal sa Kanya. Kung nais niyo pong ilagay ang inyong mga kamay sa tapat ng inyong puso, malaya po kayong gawin ito. Alang-alang sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatianod, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Parang alon, parang
sa'yo'y alay. Ang puso ko ay hangin sa'yo hanggang sa huling bibig ito. Habang buhay ka, mamahalin, pagpupurihan at sasampaling. Anong pagsubok man sa aking dumating,
Salamat sa dakila at wagas mong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo. Salamat sa bagong umaga na laging sariwa. Salamat po, O Diyos, sa buhay na walang hanggan. Ama, sa oras na ito, hayaan mo, maidulog namin sa iyo ang aming mga buhay. Continue to search our heart, Father, Heart God. At kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan. Continue to cleanse us, Father, Heart God, by the blood of Jesus, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa oras na ito na lumapit sa iyo, magpuri at magpasalamat sa iyong kalwalhatian. Ama, sa oras na ito, sama-sama po namin idinudulog sa iyo ang iyong anak na gagamitin upang magbahagi ng iyong salita. Aming pong dalangin, continue to anoint her, Father, Heart God, with the fullest anointing of the Holy Spirit, at buksan mo ang kanyang puso at isipan na maibahagi niya, Panginoon, ang iyong mga salita ng may katotohanan, puno ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Salamat po, Diyos, sa lahat ng mga anak mo na idinako mo ang kanilang mga banyapak sa lugar nito. Inuna ang iyong karulwalhatian. Inuna po, O Diyos, na ikaw ay aming maparangalan. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa mga salita mo na aming maririnig. At hayaan mo, O Diyos, na tumimo ito sa aming puso at isipan, maging gabay at patnubay namin, Ama, sa paglakad namin dito sa sanglibutan. Maraming salamat, O Diyos, maging lahat ng anak mo, muli mong idako kanilang mga palapag sa lugar na ito na wala pa, Panginoon, upang makasama namin sila, O Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakila ang pangalan mo. Continue to cover this place. Sanctified Father, by the blood of Jesus. Let the connecting power of the Holy Spirit flow sa apat na sulok ng lugar na ito ng Music Museum. At hayaan mo, O Diyos, na tanging ang pangalan mo lamang ang mabigyan namin ng mataas na papuri, pagsamba, pagdakil at pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Patuloy po natin sa bakit ng Diyos sa lugar na ito. Hallelujah, Lord, we bless your name. Let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple. Let my heart be the temple. Make this a prayer from your heart.
prayer, O God. Fill our hearts with your Spirit. We want to feel your presence in this place. Let our hearts be the temple of your Spirit. May we feel, Lord, the warmth of your embrace. May we feel, Lord, your special touch today. Maging malapit ka po sa amin more than ever before. At hindi po kami mapapagod sa pagsamba sa iyo. Nais ka pa po namin purihin, O Diyos. Just fill this temple. Fill this temple with your power. Hallelujah. Just say your own personal prayer now. Just pray to God. Nagsasawa ka na ba? Napapagod ka na bang magpuri sa Diyos? Let us offer to Him a sacrifice of praise. Thank you, Lord, for your promise that if we will worship and serve you, you will bless our bread,
will bless our water. You will even take sicknesses from among our midst. Even you will give us a long life. Panginoon, salamat na habang kami nagpupuri sa iyo, kami po ay nagtatagumpay. Kami po ay nagkakaroon ng kapayapaan. Kami po ay nagkakaroon ng pagkabawi ng aming pangamba. Salamat, Panginoon. You are welcome in this place. You are welcome to every heart in this place. God resists the proud, but He gives grace to the humble. Hallelujah. Holy Spirit, sweep this place with your power, with your anointing, and have your own way, Lord. And talk to us personally, Father God. Reveal yourself to us. Maging malapit ka sa amin more than ever before. At tinatanggap po namin ang mga mensahe mo sa aming mga buhay. Nawa ito ay umapaho ang lalong naming pagsunod sa iyo. Wala po kaming ibang babalikan ng papuri, babalikan ng kalwalhatian, ng karangalan, ng pasasalamat sa mga ginawa mo sa aming mga buhay. Ginagawa mo at gagawin pa. Sa iyo po ang parangal, kalwalhatian at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Ito, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Lord! You are welcome in this place, O God. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Glory to God! Hallelujah! 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 We cry, holy, holy. Hallelujah, Lord! Let us sing more praises to God. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin sinasamba sa lugar na ito, O Diyos. Hallelujah. We cry, holy, 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 to the Lord God Almighty. And I give glory, glory, glory. Glory, glory, glory. For you alone are worthy, Lord. Our
ay makakaupo na at babasahin lang po natin yung key scriptures po ng isang katuruan na kung saan po ang Diyos ay inilagay po sa puso ko ang teaching na ito. Working toward true reconciliation, learning humility and forgiveness. Basahin nga po natin ang Genesis 33 verse 4. But Esau ran to meet Jacob and embrace him. Verse 10, for me to see your face is like seeing the face of God. Romans 12:18. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Be at peace with all men. Yan po ang habilin po ng Diyos at si Pablo po ang nagsabi niya. May tanong po ako. Have you ever been hurt by someone? Kayo po ba ay nasaktan na? Sino dito yung nasaktan na? By someone? Ba, tatlo lang? Mga tatlo lang ang galing Walang nasaktan, tatlo lang. Ito po yung tanong ko. Have you ever been hurt by someone else and wanted to hurt them back? Gusto niyo ho ba na nasaktan kayo pero gusto niyo gumante? Ano yung ganti? Such revenge? Gusto niyo mag-retaliate? At kung minsan may isip pa kayong pupulbusin ko ang dibdib mo. Even had murderous thoughts. Sa isip nyo parang may masama kayong balak dun sa taong nakasakit sa inyo. Sa kwento po natin, Jacob was the younger twin brother of Esau. But he tricked his brother and his father Isaac. And he stole the birthright and the blessing of the firstborn. Then because of this, he offended Esau, and his life became in jeopardy by him. So Jacob led his brother's intention to kill him and came to live out his plight for 20 years in the faraway of Haran. So pagkatapos pong niloko ni Jacob si Esau, at pati yung tatay niya, 2 beses pong niloko, kinuha yung birthright niya, at yung blessing na para dun sa kapatid niya. Nung nalaman po ni Esau na galit sa kanya, siya po ay umalis sa kanilang tahanan. Ang struggle po between Jacob and Esau ay nakaapekto po sa pamilya nila. Totoo po ba pag kami nag-aaway ng magkapatid sa pamilya, apektado po lahat ng pamilya? Of course, hindi lang naman sila. Pag may nagagawang mali, ang dami pong nadadamay. Even po sa problema nito ng magkapatid, ay it caused the division of their family. And then, si Esau po ay further, lumayo din at himself, siya po ay nag-asawa ng Canaanite woman na ayaw po ng magulang nila, yung napangasawa nila, at ikinalungkot po ito ng nanay nilang si Rebecca. Basahin po natin ang Genesis 25:19 to 23. Genesis 25 verse 19. This is the genealogy of Isaac, Abraham's son. So, anak po ni Abraham si Isaac. Abraham's biga, Isaac. And then 20, Isaac was 40 years old when he took Rebekah as wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Padan Aram, the sister of Laban the Syrian. Kapatid po ni Laban si Rebekah. 21. Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren. Barren po si Rebekah. And the Lord granted his plea. Sinagot naman po ng Diyos ang saradong matris ni Rebekah. And Rebekah, his wife, conceived. Verse 22. But the children struggled together within her. She said,
If all is well, why I am like this? Sabi po ni Rebecca. Bakit ganito? Parang yung pinagbubuntis po niya, parang nag-struggle. So she went to inquire of the Lord. Nagtanong po siya sa Panginoon. Okay, verse 23. Ito po ang sagot ng Lord. Tambal po yung anak niya nung baog. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Sa kostumbre po, sa panahon po ni na Isaac, it was customary that the younger son would serve the older. Younger son would serve the older son. In this case, God reversed the pattern. Iba po ang pattern ng Diyos. So, tinanggap po ni Rebecca yung prophecy na yun. 2 nations are in your womb. May kambal po kasi yung anak niya. And then, dun sa verse 25 po, tingnan natin. Verse 25. And the first came out red, he was like a hairy garment all over. So they called him, his name, Esau. So verse 26, kambal po yan. Sumunod na pinanganak, afterward his brother came out and his hand took hold of Esau's heel. Hawak po yung kanyang, anong tawag dito? Sakong. So his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. Okay. So ito na po yung pangyayari. Ito po yung senaryo. Dito pa lang sa tiyan nila, nag-aaway na. Nag-aaway na po sila ng kambal. Sa Genesis 27 verse 4, sabi po dito, and make me savory food such as I love. Bring to me that I may eat, sabi po ni Esau, that my soul may bless you before I die. Verse 5, verse 18 po. Now Rebecca was listening when Isaac spoke to Esau, his son. Sabi po niya, pag-ibalik nga po yung verse 4 muna. Ayun. Ito po si Isaac, sabi niya, nagpapahanda po siya ng pagkain para may bless niya bago siya mamatay. And then sa verse 18 po, so he went to his father and said, my father, he said, here I am. Who are you? Kasi po, nung narinig po ni Rebecca na nagpapahanda ng pagkain bago man lang mamatay, ito po si Isaac, narinig po nung nanay. Kaya inuntsaba po niya si Jacob, ikaw ang maghanda ng pagkain niya. Kaya nagtatanong po yung tatay. So he went to his father and said, my father, and he said, here I am. Who are you, my son? Tingnan po natin yung verse 19. Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. If I have done just as you told me, please arise, sit and eat of my game that your soul may bless me. So hindi po siya. Sino po ang nagpanggap na Esau? Jacob. So ayun po ang nangyari. Pagdating po ng verse 28, nakakain na po yung tatay nila. Therefore, may God give you of the dew of heaven. Binless na po niya si Jacob. Of the fatness of the earth, and the plenty of grain and wine. Verse 29. Let people serve you, and nations bow down to you. Be master over your brethren. Let your mother's sons bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. Okay, verse 34 po, dumating itong si Esau. May dala rin pagkain. Dapat siya'y magpapakain sa tatay niya. When Esau heard the words of his father, naibigay na po yung blessing kay Jacob. Ano pong ginawa ni Esau? He cried with an exceedingly great and bitter cry and said to his father,
Bless me also, my father. Naibigay na nga po kay Jacob. Tingnan po natin ang verse 36. And Esau said, is he not rightly named Jacob? Nagalit na po siya. Kasi kinuha na po yung birthright niya, kinuha pa yung blessing. For he has supplanted me these 2 times. He took away my birthright, and now look, he has taken away my blessing. And he said, sabi niya, Ama, have you not reserved a blessing for me? Wala na po ba kayong natirang blessing para sa akin? Pagdating po ng verse 41, and Esau hated Jacob. Ayun, naggalit na po si Esau kay Jacob because of the blessing with which his father blessed him. And Esau said in his heart, na dapat po kay Esau yung blessing, niloko niya tatay niya, nagpanggap siya kay Esau. Ito na po, the days of mourning were my father at hand. Sabi niya, matanda na yung tatay ko. Malapit na rin siyang mamatay. Sabi niya, pagkatapos nun, ano pong sabi niya sa kanyang galit? I will kill my brother Jacob. Ayun, I will kill my brother Jacob. May grudge na po siya sa kanyang kakambal. The struggle between Jacob and Esau escalated to a life and death situation. Di ba? Sabi nga po ni Pastor Joey yung last teaching niya ng Sunday, character is displayed in the individual under pressure. Okay. So, ano po ba yung birthright na kinuha ni Jacob kay Isaac? The birthright is the privilege of the firstborn to a double share of inheritance. The leadership in the family. Nakuha po ni Jacob yun. Sabi nga po, spiritual success must be gained by righteous means, not by manipulating and deception. Marami po mga tao, they want to gain something, even spiritually, just manipulate and deceive others for self-satisfaction. Nung binenta po ni Esau yung kanyang birthright, it reveals how little value he placed on God's blessings. Binenta niya yung birthright niya, sa gutom lang niya. Sabi niya, nagugutom ako, pakainin mo ako. Alam po sabi ni Jacob, bigay mo muna sa akin yung birthright mo. O sige, sabi niya, mamamatay na naman ako, wala naman ang katinap. Sige, bigay ko na, nakikita niyo po yun. So sabi po niya, but Esau saw this birthright reveals how little value he placed on God's blessings and covenant promise. He traded future, long-range blessings for present momentary pleasure. Tingnan po natin ang Genesis 25:22. But the children struggled together within her and said, if all is well, why am I like this? So she went to inquire of the Lord. Ito na po, doon po nangyari yung prophecy ng Diyos sa kambal na dinadala po ni, sino po? Rebecca. Okay. So ngayon, dahil nalaman na po ni Jacob, nagalit na galit po, itong si Esau, ano pong advice ng nanay niya? Yan, mga nanay, kumisan mga advice sa mga anak. Genesis 27, verse 42. Kasi narinig po niya. And the words of Esau, her older son, were told to Rebekah. So she sent and called Jacob, her younger son, and said to him, your brother Esau comforts himself concerning you by intending to kill you. Gusto kanyang patayin. Verse 43. Ito po ang sabi po ng nanay. Therefore, my son, obey my voice. Arise, flee to my brother Laban in Haran. Tumakas ka na. Pumunta ka doon sa kapatid kong si Laban. Verse 44. And stay with him few days until your brother's fury turns away. Tumira ka muna doon sa kapatid ko. Papatayin ka ng kapatid mo.
Tapos, sabihin ko na lang sa'yo, hanggang mawala na yung galit niya. Verse 45, until your brother's anger turns away from you, and he forgets what you have done, then I will send and bring you from there. Why should I be bereaved also of you both in one day? Alam niyo ho ba? Nung tumira po siya, nung umalis sa bahay nila, sabi po nung nanay niya, sabihan na lang kita pag hindi nagalit yung kapatid mo. Umabot po ng 20 years nung mawala si Jacob sa tahanan nila. Nawala. At siya po ay lumayo. Dahil sa takot kay Esau. Tingnan po natin ang experience niya nung umalis na siya sa bahay nila. The mountaintop experience po. The Jacob's journey. Okay, tingnan po natin ang Genesis 28, 10 to 15. Sabi po ng verse 10, now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. Pumunta po siya bandang Haran. Okay, nung verse 11, so he came to a certain place and he stayed there all night. Doon siya napapunta, magdamag sa lugar na yon, sa pagtaas niya sa kapatid niya. Because of the sun had set, gumagabi na. He took one of the stones of the place and put it at his head. So inaantok na siya sa pagod, wala naman po sigurong dalang unan. Ano po ang ginawa niyang unan? He took one of the stones of that place and put it at his head. And he lay down in that place to sleep. Verse 12. Then he dreamed na naginip po siya. Behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. Yun daw po ang kanyang panaginip. And then verse 13. And behold, the Lord stood above it and said, nagsalita po ang Diyos. Yung nakita niya sa panaginip niya, umakyat panaog ang mga anghel. Sabi po ng Lord, I am the Lord, the God of Abraham, your father, the God of Isaac, the land on which you lie, I will give it to you and your descendants. Yun po ang tinig ng Diyos. Verse 14, also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and to the east, to the north and to the south, and in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Yan po ang pangako ng Diyos kay Jacob. Hanggang 15 po yun, may pangako siya. Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go. I will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Alam niyo ho ba, yung blessings, tingnan po natin ang Genesis 28, 3 to 4. Ito pong blessing na ito ay sa pronouncement that he passed on to Abraham. That passed on the blessing of Abraham. The blessing of Abraham kay Isaac, ganyan din po ang blessing na ginawa kay Jacob. May God Almighty bless you, make you fruitful and multiply you, that you may be an assembly of peoples, give you the blessing of Abraham, to you and your descendants with you, that you may inherit the land in which you are a stranger, which God gave to Abraham. Yun po yung Abrahamic covenant. Meron pong nag-comment, kasi si Jacob po ay third generation to receive the promise. Meron po isang commentary. Many scholars believe daw po that the same spot kung saan po na naginip si Jacob was the same spot where Abraham had offered Isaac on that place. And, of course, at sinabi po nila where Solomon built the temple on that spot.
Okay. So, nanaginip mo siya. Na-encounter niya ang Diyos. An encounter with God. Yan. So, after that, those promises, nagkaroon po na encounter si Jacob sa Diyos. An encounter with God. Genesis 28, 16 to 17. Then Jacob woke from his sleep. Napag-ising po siya doon sa panaginip na yon na nakita niya maliwanag yung picture na yon. Then Jacob woke from his sleep and said, ano po ang nasabi niya? Surely the Lord is in this place, and I did not know it. He was afraid and said, ano po ang sabi niya? How awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Napakaganda po na experience niya. How awesome is this place? There is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Napahanga po siya. At na-realize niya, yung lugar na yon ay awesome. Kamangha-mangha. Abay, makita mo ba naman yung mga natutulog? Ay, hindi po natutulog. Nakikita mo ba naman yung mga anghel? Akyat panahon. Papunta sa langit. Hindi po ba? Sinabi ko lang na natulog na yung iba. Ayun. So, when you come to God in worship, pag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, do you approach Him casually? Pag pinupuri po natin ng Lord, alam niyo marami na pong namamangha. Kung minsan po nasa service tayo, namamangha na yung iba sa kapangyarihan ng Diyos. Nagsasabi na po at nagbabalita si Pastor Joey ng mga himala na ginagawa ng Diyos sa Giant Green Hills. Pero yung iba, nakahalukit-kit lang. Parang hindi namamangha sa Diyos. Parang normal lang sa kanila. Alam niyo po, kapag hindi na po tayo or tumigil na po tayo sa pagkamangha sa Diyos, titigil na rin ang pagpupuri mo sa Panginoon. Titigil na rin ang pag-awit mo. Titigil na rin ang panalangin mo. Kailan ka huling namangha sa Diyos? Kahit sa maliit na bagay. Di po ba? Kahit sa maliit na bagay, napamangha ka ng Diyos? Kanina po, nung paglabas ko ng bahay, Lord, I pray may tax na akong makasalubong. Paglabas ko, sabi nung driver, mamali ka na. Eh, para naman tinawag ko. Di po ba? Namangha na ako sa Diyos noon. Naglalakad ako ng sa kay Lord, kamangha-mangha ka. Imagine mo sinabi ko, may taxing makakasalubong, tinawag pa ako, mamali ka na. Di po ba? Parang tinawag ng Diyos yung para sa akin. Di ba kamangha-mangha po yun? Pag tumigil ka ng mamangha sa Diyos, you will not praise God. Sabi mo, yung tsamba lang yun. Kataon lang yun. Hindi po. Para sa akin, sagot po ng Diyos yun. Kaya pag ang Diyos umiikot na po at binisita tayo rito, marami pong mga tao naiiyak na, nagpapasalamat na, overwhelmed sila sa presensya ng Diyos. Yung iba, anong nangyayari? Parang wala lang. Awan niyo po yun. Ang prayer po natin, Panginoon, pag binisita mo kami, huwag mo akong lalampasan. Huwag mo akong lalampasan. Hallelujah. Ang presensya po ng Diyos dumating, hindi mo alam. Paano kang hindi malalampasan? Yung transaction mo sa labas, dito mo ginagawa sa loob. Text ka ng text. Kasi meron kang kausap. Mawawala nga naman yung presensya ng Diyos sa'yo. At tatanungin mo, ano po ang natutunan nyo? Si Brother Eddie po, pagkaho daw nagtuturo, pagkatapos magturo, tinatanong ang driver, ano ang itinuro ko?
Eh pag hindi nakinig yung tinanong mo, anong tinuro mo? Ewan ko po, ang gulo nyo eh. Aba, magulo pa yung nagturo. Okay, tingnan po natin yung an encounter with God. Na-encounter po niya habang siya po ay nandun sa kanyang mountaintop experience. Every moment you spend in the secret place is an investment. Sa ating pong prayer life, hindi po nasasayang yan. Sabihin po natin, investment ng prayer life. O diba, ang lungkot nyo, investment ng prayer life. Investment po ang prayer life. Naalala ko po yung turo ni Pastor Joey. Pagdating sa langit, you will regret. Sana nanalangin pa ako ng marami para sa iba. Every moment you spend in the secret place is an investment. You are investing into eternal realities. God makes note of your labors and consider how He will honor your devotion. Ito na po ang Genesis 32:21. So Jacob, papunta na po siya at siya po ay after 20 years, may plano na po siya makipagkita sa kanyang kapatid. After 20 years. At wala na pong balita sa nanay niya. But, sabi po ng verse 21, so Jacob Gibbs went on ahead. May dala siyang regalo para kay Esau. Ang mga animals na halo-halo na yung camel, meron na pong kung ano man po yung mga cattle niya, almost 550 raw yung regalo niya kay Esau. So Jacob Gibbs went on ahead of him. Pinauna na. But he himself, ano po? He spent the night in the camp. Nag-stay siya sa camp overnight. Di po ba, Panginoon, sa Mark 1:35, nag-pray din siya. Ano po ang sabi ng Lord? Sabi po sa Mark 1:35, now in the morning, having risen a long while, before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Nanalangin din po ang Panginoon. So, sa mga panahon pong yun, takot na takot po na harapin ni Jacob si Esau. Dahil pinagbabantaan nga po siyang patayin. So ngayon, ito po ang kanyang prayer. Sa Genesis 32:9-12. Jacob's prayer in life-threatening situation. Ang sabi po niya, sa Genesis 32:9-12, then Jacob said, ito po prayer niya, oh God, my Father. Takot na takot po kasi. God of my father Abraham and God of my father Isaac. And the Lord who said to me, return to your country and to your family, and I will deal well with you. So ano pong ginawa niya? Sa Jacob's prayer, sa panalangin niya, number 1, he acknowledged God. He acknowledged God. Sa Genesis 32:9, ano po ang sabi niya? I am not worthy. 32:9 po. Jacob said, O God of my father Abraham, the God of my father Isaac. He acknowledged God. Kaya tingnan po si Brother Eddie, pag nag-pray, Ama naming Diyos ng mga pangyarihan, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob. Di po ba? Ang Diyos ni Isaac, Abraham, Isaac, and Jacob. Ganyan po siya mag-pray. So he acknowledged God. And then, he prayed God's word. Verse 10. Ang sabi po niya, he prayed God's word sa 32 po ulit, sa 9. And then, return to your country. Sabi po ng Lord, and to your family, and I will deal well with you. Yun po ang pinaalala niya na pangako ng Diyos. Pag nananalangin po ba tayo, how we acknowledge God sa prayer natin? Paano po natin tinatawag ang Diyos?
Panginoon, Panginoon, ano pa po yun? Panginoon, Panginoon. How you acknowledge God when you pray? Sabi niya, ang aking apo, God, my father Abraham, the God of my father Isaac. And he prayed God's word. And then he admit your unworthiness. Tinanggap na po niya yung unworthiness niya and God's goodness. So, ang sabi po niya sa 32:10b, 10, sabi niya, Lord, I am not worthy of the least of all the mercies, of all the truth. Lord, wala naman ako hindi ko deserving ito For I crossed over this Jordan with my staff, and now I have become 2 companies. I am not worthy, Lord. Hindi po siya naging mayabang sa harapan ng Lord. And then he prayed specifically. So verse 11 and 12. Ito po ang prayer niya. Ano po prayer niya? Dahil takot kay Esau. Ano po prayer niya? Deliver me, I pray, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for takot ako sa kanya. So specific ang prayer niya. I pray from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, lest he come and attack me and the mother with the children. Natakot po siya. Naranasan niyo na ho bang minsan, meron kayong karanasan na parang may gagawin kayo, pero bago niyo gawin, natatakot kayo? Nangangamba kayo? Kaya nga po merong awit na sa song po ng Jael, sa piling mo, napapawi ang pangamba. Sa piling mo, lubos ang pag-asa. Di po ba? Napapawi ang pangamba sa piling po ng Panginoon. So, ano po sabi ng Psalm 121, 1 and 2? Pag tayo po ay natatakot, I lift up my eyes to the hills, from whence come my help? Kanino po nanggaling? My help comes from the Lord, who made the heavens and the earth. Pag tayo po ay natatakot. Psalm 62 verse 1. Sabi po dito, truly my soul silently waits, for God's from Him comes my salvation. Tingnan po natin ang NIV niya. My soul find rest in God alone. My salvation comes from Him. Kaya nga po may awit, find rest, my soul. Di po ba? In Christ alone, find rest, my soul. So, nung nanalangin po siya, he acknowledged God, he prayed God's word, admitted his unworthiness, and even he prayed specifically. Naniniwala po ba kayo pag ganyan ang panalangin natin, hindi tayo sasagutin ng Diyos? Amen? May pangako po ba ang Diyos sa inyo? So, acknowledge God. Pray God's word. Admit your unworthiness and pray specifically. Ito na po. Nagkaroon po ng angelic encounter. Sa verse 32, verse 22. Sabi po ng Genesis 32, verse 22. That night, Jacob got up and took his 2 wives, his 2 maidservants, and his 11 sons, and crossed the ford of Jabbok. Verse 23. Hanggang 30 po yan. And he had sent them across the stream. He sent over all his possessions. Next. So Jacob was left alone. Ayan, pinauna na naman niya yung mga kasama niya sasalubong kay Esau. Haharapin nila si Esau And a man wrestled with him till daybreak, 25. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. 26. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." 27.
And the man asked him, "What is your name?" Sabi po niya, Jacob. Di ba nung una, tinanong ng tatay niya, nung niloko niya si Isaac, "Ano pangalan mo?" "Ako po si Esau." "What is your name?" Ano po ang sinagot niya? Ito po sa 27. "What is your name?" Sinagot po niya, Jacob. Ang meaning po ng Jacob is supplanter, deceiver, ano pa? Siya po yung nang-deceive ng loloko. And then next, verse 28, then the man said, "Your name will no longer be Jacob." Dahil ang pangalang Jacob, supplanter, deceiver, but Israel. Because you have struggled with God and with men, and I have overcome. Pag tinanong po kayo ng Diyos, ano ang pangalan mo? What is your name? Ano po ba yung dati nating pangalan? I am bitter. I am unfaithful. My name is disobedient. My name is ungrateful. My name is slanderous. My name is treacherous. My name is lovers of money. My name is boastful. Yun po yung dati nating pangalan. Now, dahil binago ka na ng Diyos, hindi na yun ang pangalan mo. Ang pangalan mo ay iba na dahil binago ka na ng Diyos. Wala na yung dati mo. Namatay na yung dati mo, ugali. So, hindi na yun ang pangalan mo. You have a new heart. Anyone who is in Christ? Ano po? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. May nagmumulto pa po ba sa inyo? Ano yung nagmumulto? Naririnig ko yung sa iba nagtuturo. Minumulto sila ng dating ugali. Bumabalik yung dating pangalan. Merong na po tayong pangalan na bago. At ang pangalan na yan ay kakabit ng pangalan ng Panginoon. Praise God. So tingnan po natin ang expression. Malapit na po silang magtagpo, mga kapatid. Expression. Tingnan po natin ang expression of great humility. Genesis 33 verse 3. Dahil si Moses po ang nagsulat niyan, he himself went on ahead. Nung nagkita na po sila ni Esau, ano po ang ginawa? Ano po? Jacob bowed down to the ground 7 times as he approached his brother Esau. Because 7 is the number of completeness. It represents complete submission. And also sa verse 33, 6 and 7, ang mga kasama po niya, mga maids and even children, then the maidservant and their children approached and bowed down also to Esau. Next, Leah and her children came and bowed down. Last of all came Joseph and Rachel, and they too bowed down. Si Joseph po, yung pong Joseph the Dreamer. Ayan po ang mga lahi nila. Sabi nga po dyan, bakit nasa harapan si Leah? Nung papunta po sila doon sa lugar na kung saan makikita po sila ng kanyang kapatid ni si Esau. Bakit sina Rachel at Benjamin nasa likod? Talaga pong mahal po talaga nila si Joseph. Kasi, sabi po noon si Jacob, mahal na mahal niya si Joseph sa anak niya kay Rachel, dahil kung magkapatayan man at magkasulo sila ng anak niya, yung una, nasa unahan ng mamamatay. Yung anak niya, sina Joseph and Rachel, nasa huli. Nakita niya po yun.
Parang may favoritism siya pagdating dun sa mga pila. Kasi papunta po sila doon sa kampo na kung saan ay si Esau ay magkikita sila. So they bow down. Alam niyo po ba, nung nakita po sila ni Jacob, tingnan niyo po ang reaction po ni Esau. Genesis 33, 4-6. But Esau, ano po? He ran to meet Jacob and embraced him. Hindi siya tumakbo para patayin siya. Ano pong ginawa? Niyakap niya. He threw his arms around his neck and kissed him. At nag-iyakan po sila. O, di po ba? Humility. God had been working with Esau. Palagay niyo bakit nangyari yan? Dahil previously, nanalangin po si Jacob. Na-encounter niya ang Diyos. Totoo po yun. Sabi ka po ni Pastor Joey, going anywhere without God's presence is a bad idea. So kailangan, ano man ang gagawin mo, kailangan nakipag-usap ka na sa Diyos. Para kung sino man yung gagawin mong yon, hihipuin ng Diyos ang sitwasyon na yon. Nahipo po kaya ng Diyos sa kanyang panalangin? But Esau ran to meet Jacob and embrace him. He threw his arms around his neck. Alam niyo po ba, sa kulturo po ni na Esau's culture, men do not run. Hindi po sila tumatakbo. But Esau is breaking the cultural norm. Siya po ay tumakbo. Niyakap po niya si Jacob. Nakikita niyo na po yung senaryo ngayon? Pinatay po ba niya? Hindi po niya pinatay. God expects forgiven people to forgive. Kayo po ba tayo po ba napatawad na ng Diyos sa ating kasalanan? God expects forgiven people to forgive. And reconciliation is focused on sa relationship, restoring relationship. What is restitution? Payment that is made to someone for damage. Kaya nga po may dala siyang regalo para kay Esau. Pero ganun pa man po, hindi po tinanggap ni Esau yung regalo. Sabi po niya, marami ako niyan. I have plenty. I have plenty. Okay na yan. Tingnan po yung Proverbs 16 verse 7. Kung kayo po ay may kaalitan ngayon, may nasaktan kayo ng ibang tao. Ito po ang sabi ng Proverbs, when a man's ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies live at peace with him. Kapag ang Diyos na-please siya sa buhay mo, kahit yung mga taong kaaway o inaway ka, they make peace with you. Bigla na lang nananahimik at nakikipagkasundo sa'yo. Proverbs 28 verse 13, pag tayo mo may tinatagong kasalanan, he who counsels his sins does not prosper. Aminin mo kung may mali ka. But whoever confesses and renounces them, they finds mercy. So ngayon, marami daw pong superficial appearance sa repentance. Minsan, umiiyak ka sa preaching, naiyak ka lang, pero hindi ka naman totoong humingi ng tawad o nagbago. Ang pag-iyak, hindi po yan ng sign na kayo po ay truly sorry for your sins. Pero sa pag-iyak mo, balik ka na naman sa dati. Hindi po taos sa puso. Meron po tinatawag na fake I love you
may tinatawag na fake, I'm sorry. Di ba totoo naman yun? Sorry na nga eh! So that is fake. Minsan meron po akong isang kwentong kinwento sa akin. Sabi po nung isang babae, daw, naku, yung babae yan, ganito, ganyan. Tapos nung nakita niya yung sinasabihan niya na hindi maganda, pagdaan, sabi niya, I love you. Lo? Nagaling kaya sa puso niya yun? Di po ba? Superficial appearance of repentance. So, dapat hindi po fake. Tingnan po natin how to work toward reconciliation. Matatapos na po tayo, may Mother's Day. Number 1, it begins with God. Dapat lahat mag-uumpisa muna yan sa Diyos. Ano pong ginawa ni Jacob? Nanalangin muna siya. Hindi siya basta-basta sumusugod. Nag-pray. The blessing of God must be obtained from God Himself. And this must be done by clinging to Him in helpless dependence, not by trying to manipulate Him. It begins with God. Meron daw pong isang nanay, nag-pray, nag-devotion, araw na to. Panginoon, buksan ko, ngayon pong oras na ito, I need your guidance. Eh, meron pala silang alitan ng kapatid niya for 2 years, ng babae. Palagi ho sinasabi ng Lord sa kanya, forgive your sister. Eh, ayaw niya eh. Sabi niya, hindi muna ako magpe-pray. Baka i-rebuke na naman ako ng Diyos. Kasi ayaw po niya magpatawad. The next day, nag-pray siya. Ito na naman ang sabi niya, forgive your sister. Hanggang nasukol siya ng Diyos, Lord, give me strength. Bigyan mo ko ng lakas kung paano ko hihingi ng tawad sa kapatid ko. And then after that, nagkaroon po sila ng reconciliation. Nagkaroon po ng healing relationship. You acknowledge God's role sa ating prayer life. It begins with God. 2, it must be intentional. Intentional po in reconciliation. Sabi nga po, the shortest distance between 2 points is a straight line. Sabi po sa mathematics. But, sabi po ng Matthew 18:15, tinan po natin. Matthew 18:15, if your brother sin against you, go on, show his fault. Just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. Eh hindi eh. Pagka nagkasala yung isa kapatiran, imbes na ikomprontahin yung nagkasala, sasabihin lahat sa iba bago nalaman ng dapat ikompronta. Tama po ba yun? Sinabi na sa lahat. If your brother sin against you, go. Show him his fault. Sabihin mo, alam mo sis, Brad, nasaktan ako sa'yo kanina eh. At least kayo lang dalawa. Eh hindi, sinabi mo kay, Justice, alam mo kanina. Mga Ate Alma, alam mo kanina. Ako Kuya Luis, sinabi na sa lahat. Tapos yung tao hindi alam. There's the two of you. It must be intentional. 3, it must be back in prayer. Parang sinabi dito na ibabad sa panalangin. Zechariah 4:6. Ano pong sabi na Zechariah? The Lord said to me, this is the word of the Lord. Lakasan po natin. Not by might, nor by power, but by. Yan, nagising si ate. But by. Nagising ulit. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. It's not by might, nor by power, but by my Spirit. Hindi mo kaya yan. Dapat ibabad mo yan sa panalangin. And it demands humility. Next, it demands humility. Nagpakumbaba po si Jacob. He bowed down to his brother.
7 times. Lumuhod siya sa harapan niya. At tinayo po siya ni Esau, tumayo ka. At niyakap siya. At nag-iyakan sila. James chapter 4, 6 to 7. But He gives us more grace. That is why the scripture says, lakasan po natin, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Next, forgiveness is not optional. Forgiveness is not optional. Ito po ay kailangan in recognizing broken relationship. Forgiveness is a long healing, not momentary one. 1 John 2, 9 to 11. Yan po natin. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. Prayerfully po. Alam niyo po, Word of God, makapangyarihan. Kailangan binabasa ng malakas yan. Anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother lives in the light. There is nothing in him to make him stumble. But whoever hates his brother is in the darkness and walks around in that darkness. He does not know where he is going because the darkness has blinded him. You claim to be in the light, but you hate one another. Nakikita po ng Diyos yun. Jacob want to make things right. Ang restitution daw po, kung may kinuha kang physical property, kaya mong ibalik. Kaya nga po yung Luke 18, tingnan po natin sa Zacchaeus, Luke 19, 8 to 9. Nung na-encounter po niya ang Diyos, ano pong ginawa po ni Zacchaeus? But Zacchaeus stood up and said, Look, Lord, here and now I have given half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Kaya sabi po ng Lord, today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. O ito po, kaya mong ibalik. Kung may nanakaw sa iyong property, ibabalik daw. Eh paano po yung may sinabi sa iyong words na na-damage na ang reputasyon mo? Words spoken to you na nasaktan ka. Nasira pangalan mo. Nasira pati karakter mo sa ibang tao. Paano maibabalik yun? Nasira na ang pangalan mo. This is the conclusion. Sabi po ng Matthew 5, 23 to 24, Jesus told His disciples, Therefore, if you are presenting your offering to the altar, ano po? Remember that your brother has something against you, anong gagawin? Leave your offering there, before the altar, and go first, and be reconciled to your brother. And then, come and present your offering. Jesus is suggesting that our fellowship with God can never be complete until we have done what we can to be reconciled with people we have wronged.
Humble yourself before God. Humble yourself before others. And acknowledge God's role. Kung tayo po ngayon, sa ating po mga experience, meron po tayong nakaalitan, maaring 10 years, 5 years, hanggang ngayon, pag nakikita nyo, nanggagalaiti pa kayo. Nagkakasakit na kayo. Nai-stress na kayo. What are we going to do? Ipanalangin na po natin. As much as possible, sabi po ni Pablo, be at peace with one another. Masarap po ba natutulog ka, wala kang kaaway? Sarap po kaya natutulog ka, wala kang inaway? At masarap matulog, walang umaaway sa'yo. Be at peace with anyone. At kung halimbawa po, ito po ay nangyari, kung may kinausap po ang Diyos sa inyo, let your prayer ay mag-umpisa na. At naniniwala akong the Lord will do something. And if you encounter God, hihipuin ng Diyos kung ano man ang sitwasyon na yon, and then you will not regret. Sasabihin mo, surely, the Lord is in this place. How awesome is our God. Hallelujah. Tayo po ay tumayo. Dumating po yung pagkakataong tayo'y natatakot. May kinatatakutan po ba kayo? Na may gusto kayong gawin, pero hindi nyo kaya? Meron kayong gustong gawing move dahil kinausap ka na ng Diyos, pero may takot ka sa puso mo. Awitin po natin ito. Naniniwala po akong Diyos, tutunawin niya lahat. Ano man ang kinatatakutan mo. May takot ka ba? Let us pray, sing this prayer, song prayerfully from our hearts. Nais kong mabastan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Amen. Ang ibigin kang siyang nais ko. Ang sambahin ka. Ang sambahin ka. Ang siyang liti ko.
Maaaring meron po tayong plano na maayos ang isang sigalot na buhay. Maaaring ito po ay sa loob ng pamilya. Kamukha po ni Jacob and Esau, nagkaroon po ng apektado ang kanilang mga pamilya. Sa buhay po natin, ano kaya po ang nangyari? At ngayon, we are suffering. Tayo po kaya ang naging dahilan? Kaya nasaktan sila? O ikaw ang nasaktan dahil sa kanila? Panginoon, kamukha po ni Jacob, na-encounter kanya dun sa bundok. Nagpakita ka sa kanya because he spent the night praying. Panginoon, baka nagkulang na po kami sa panalangin, kaya palaging mainit ang mga ulo namin. Hindi na po kami nagpe-pray, kaya madali kaming mabugnot, kaya madali kaming magalit. Umaapaw sa amin ang kawalan ng meditation ng salita ng Diyos. Lord, ibalik mo po sa amin. We want to encounter you. Gusto po namin masabi yung sinabi po ni Jacob, surely the Lord is in this place. How awesome is this place? Kailan mong huling sinabi, Panginoon, salamat. Nandito ka sa prayer life ko. Panginoon, salamat. Binisita mo ako sa aking secret place. May secret place ka ba? Para manalangin. Just continue to ask God. Humingi po ka ng instruction sa Diyos. The guidance of God. Humble yourselves before God. Humble yourselves before others. You acknowledge God's role. Malaki po ang role ng Diyos sa mga desisyon na ginagawa natin. And surely, sasabihin natin, the Lord is my victory. The Lord is my victory. Hallelujah. Hallelujah. Alam ko pong kinakausap po kayo ng Diyos. Just say your prayer to God. Aminin po natin kung meron po tayong nagawang hindi maganda sa Diyos, sa ating kapwa, sa isip, sa salita at gawa. Kung meron po kayong time, yakapin nyo sila at sabihin nyo, ikaw ay nagkamali. This is not the time of pride. This is the time of humility. Just talk to them personally. Huwag nang sabihin sa ibang tao. Maring nasaktan mo sila, you are not aware. Just let God show you up. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pag na-encounter na po natin ang Diyos, dadalhin niya tayo dun sa malalim na dagat. At sasabihin po natin ang awit na to,